Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ay pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang plano ay di ba't magpapakasal nga sana talaga si Maria kay Jose, ano ho? Ang status nila ay betrothal. Parang mas mataas na antas pa yata yun kaysa sa engagement natin ngayon, yung betrothal. Ang sunod na doon ay yung tuluyang pagpapakasal, kaya yun ang hiningi sa kanya ng anghel. Pero ayun nga, ano bang nangyari? Nang himasok ang Diyos sa buhay ni Maria sa pamamagitan ng anghel. Handa naman talagang pakasalan ni Jose si Maria, pero ayun nga, natuklasan niyang nagdadalang tao. Bilang isang mabuting Hudyo, hindi lamang makatwiran, kailangan niyang tupdin ang kautusan. Kinailangan niyang hiwalayan si Maria. I-qualify nga natin itong mabuti, ano? Bilang isang makatwirang Hudyo, ayaw niyang mapahiya si Maria. Pero bilang isang mabuting tao, hindi niya maaatim na mapahiya nga si Maria at mabato hanggang kamatayan. Ang panghihimasok po ng Diyos ay hindi natapos kay Maria. Maging sa kanya ay nanghimasok din po ang Diyos sa pamamagitan naman ng anghel na nagpakita sa kanya sa kanyang panaginip. Yun po kasi ang ginawa niya. Nung hindi na niya maintindihan ang kanyang kinakaharap na sitwasyon, natulog siya. Natulog siya. At sa kanyang panaginip, doon naging maliwanag sa kanya ang mensahe ng Diyos. Kaya paggising niya, alam na niya ang kanyang gagawin. Inihayag po kasi sa kanya ng anghel sa kanyang panaginip lahat ng pwedeng maintindihan sa katuturan ng pagiging Emmanuel. Na ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos na nagmamahal at nagliligtas. Siguro naisip niya, sino nga ba naman ako para tutulan ang paglukob ng Diyos
sa sangkatauhan. At ito po ang ginagawa ng Diyos magpahanggang ngayon sa atin dito ngayon. Ang paglukob. O kahapon napakinggan natin yan, paglimlim. Ibig sabihin ng paglimlim, binibigyan mo ng sapat na init yung iyong nililimliman hanggang sa birthing, mga kapatid. Yung birthing naman, ito yung proseso ng pagluluwal natin ng presensya ng Diyos sa ating ginagalawan. Nangangahulugan ito, mga kapatid, na tayo ay gumagampan ng tungkuling napaatang din sa mahal na Birheng Maria. Hindi man physical, pero spiritual birthing para maabot ng presensya ng Diyos ang mga sulok-sulok, ang mga dulo, ang mga laylayan sa pamamagitan nating mga nasa laylayan. Tayo man, katulad ng dalawa, ng mag-asawa, ay may mga plano rin sa buhay. Gusto nating maisakatuparan na agad ang mga ito at gusto natin smooth sailing lang sana. Walang hassle masyado. At ang tagubilin po ng mga pagbasa natin ngayon ay huwag masyadong madismaya ng mga pangyayaring para bang umaantala sa pagtupad ng ating mga pangarap. Tanggapin din ang katotohanan ng mayroon naman talagang mga pangyayari na hindi abot ng ating kontrol. Bukod sa pagtanggap, mga kapatid, mabuti rin kung matuto tayong mag-let go, Mag-let go sa need to control everything. Hindi naman natin kayang kontrolin lahat. Lalong-lalo na yung mga bahagi ng realidad na mas malaki kaysa sa atin. Kaya nga, pag may panghihimasok sa ating buhay, baka kumakatok ang Diyos sa ating kalooban. Pag may mistulang abala sa ating pang-araw-araw na paglalakbay, baka po nag-aanyaya ang Diyos na tumigil muna sandali. Makinig, tumingin, at sumang-ayon. Maaari po kasing gusto din niya na iligtas tayo. Iligtas mula sa sarili nating mga plano para magawa niya sa atin ang kanyang plano. Base po sa ating napakinggan, masasabi natin na sumasa atin ang Diyos hindi lang sa sabsaban o sa Belen, hindi lang sa panaginip o sa pamamagitan ng anghel. Base sa ating karanasan, sumasa atin ang Diyos sa mga pamamaraang maaaring hindi natin agad mawari at malinawan. Sa mga pamamaraang malabo at halo-halo ang ibig sabihin. Kaya kailangan natin ng kaunting katalinuhan o karunungan na kumilatis. Alin ba ang sa Diyos? Alin ang sa atin? Alin ang sa kaaway? Tsaka baka meron na ring mga palatandaan katulad ng sinasabi sa unang pagbasa na naririyan lang pala pero hindi pa natin makita. Napakalinaw po ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanila noon at sa atin ngayon. Na ang bawat informed decisions na ginagawa natin, paano man tayo na-inform, sa pamamagitan yan ng pagkilatis o sa pamamagitan man yan ng infused
knowledge galing sa Diyos. Malalaki man o maliliit ang ating pinagdidesisyonan, mabuti po kung maintindihan natin na may implikasyon ito in light of eternity. Tsaka alam niyo mga kapatid, kapag nahawakan natin ang katotohanan ito, na bawat desisyon natin ay maliliit man o malalaking kontribusyon in light of eternity, maiintindihan din natin na ang ating sarili, bagamat tayo ay finite at limited, ay created tayo ng mayroong pagtanaw sa eternal. Baka magulat kayo mga kapatid pag sinabi ko sa inyo na unti-unti nating naiintindihan na tayo ay eternal. Anong ibig sabihin noon? Na meron tayong tinatanaw na fullness of life, na ang bawat pagsusumikap natin sa araw-araw ay pagsusumikap nating maabot ang lubos na pagpapakatao. Ang susi, minamahal kong mga kapatid, ay pakikinig, pagsasapuso, at pagsang-ayon sa niloloob ng Diyos sa atin. Hanapin ang kahalagahan ng ating pinagdidesisyonan sa likod ng ating mga kagustuhan, sariling biases, prejudices, preoccupations. Pag nahawa natin ang mga yan, makikita natin ang pure, ang dalisay na niloloob ng Diyos. Ang grasyang ito nawa ang tanggapin natin sa misang ito mga kapatid, ang biyaya ng karunungang kumilatis. At hugutin ang gagawin nating mga desisyon mula lamang at wala ng iba pa sa pagmamahal. Ang pagsunod po ni Jose ay hindi lamang para tuparin ang utos ng Diyos. Ginawa po niya ito dahil nagliwanag sa kanya ang niloloob ng Ama at naunawaan niyang may bahagi siyang dapat gampanan sa mas malaking proyekto bukod sa kaya niyang gawin. At maaari naman talagang mahal na mahal niya ang mahal na Birheng Maria.